Magandang buhay sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito, ipapaliwanag ko po sa inyo on how to multiply and divide rational numbers. So magpipresent po ako ng different examples. So may fractions, multiplication of fractions, multiplication of mixed fraction and whole number, division of whole number and fraction, and division of mixed fraction and fraction. So, paano po kaya gawin? Paano po i-multiply at i-divide? Yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start. We are going to multiply fractions 3 over 5 times 2 over 7. And then, tuturo ko din po sa inyo kung paano din po mag-divide ng fractions. So, 3 over 5 divide by 2 over 7. So, dahil po natin yung multiplication of fractions. So, bakit po fractions ang aking binabanggit pero nakalagay po dito rational numbers? So, actually, ang rational numbers po, yun po ay fraction. Ano po? So, multiplication of fractions or multiplication of rational numbers. So, unahin po natin yung multiplication. So, paano nga po ba mag-multiply ng fractions? Ganito lang po yon. Ang rule po dyan is multiply numerators at multiply denominators. So, gawin po natin. Ito pong numerators ay 3 times 2 at yung denominators naman po ay ito po 5 times 7. Okay. And then, multiply po natin. What is 3 times 2? Yan po ay 6. Sa denominator naman po, 5 times 7, yan po ay 35. So, 6 over 35, kung pwede pong i-reduce, i-reduce po ninyo kapag hindi na, yan na po yung final answer. Since yung 6 over 35 ay hindi na po pwedeng i-reduce, yan na po yung ating final answer dyan. Okay, how about naman po kapag division? Ito po, kinopya ko po dito. 3 over 5 divided by 2 over 7. So, all you have to do ay i-move po natin or change po natin yung operation from division to multiplication. Pero hindi po ganoon ang pag-change. Ganito lang po yung kanyang pag-change. Okay. So, kopyahin po natin itong numerator o itong nasa nauunang fraction, 3 over 5. Okay? And then, yung pong ating pangalawang fraction or yung dinidivide po natin na 2 over 7, kunin po natin yung kanyang inverse. Okay? 2 over 7, balterin po natin magiging 7 over 2. Okay? In-interchange lang po dito yung numerator at denominator. Then, from division, gawin po nating multiplication. Okay? So, yan. Multiplication of fraction na po ngayon. Okay? So, perform na po natin kung paano mag-multiply ng fraction. Ganito lang po yan. Again, multiply numerators. So, 3 times 7. And then, multiply denominators, 2 times 5 or 5 times 2. Okay? So, multiply numerators, 3 times 7 is 21. At ang denominator ay 5 times 2 is 10. Okay? So, yung 21 over 10, hindi na po pwedeng i-reduce to lowest term. So, yan na po yung ating final answer. Ito na po yung quotient kasi division. Ito naman po yung product kasi yan po ay multiplication. Okay, so how about this number 2 example? Ang given po natin ay fraction na proper fraction at ito naman pong i-multiply natin ay mixed fraction. So, paano po kaya yan i-multiply? Ganoon din po sa division. Okay, so paano po mag-divide ng fraction or ng proper fraction sa mixed fraction? Unahin po natin yung multiplication. Okay, so ito pong una natin ay 1/2. Multiply po natin sa 2 and 1/3. Ganito lang po yung gagawin natin. Ito pong 2 and 1/3, ito po ay mixed fraction, gawin po nating improper fraction. Okay, paano po? Ganito lang po yan. Multiply po natin itong denominator na 3 doon sa whole number na 2. What is 3 times 2? Yan po ay 6. And then, i-add po natin yung sagot doon sa numerator na 1. So, 3 times 2 is 6 plus 1 is equal to 7. So, magiging 7 ang numerator. At ang ating pong denominator, kopya lang po natin yung denominator ng fraction na 3, kaya magiging 7 over 3. Okay. So, yan, fraction na po nila sila pareho. Okay. Wala na pong whole number. So, to perform multiplication of fraction, multiply po ulit itong ating numerators. Okay. 1 times 7 at denominator naman po ay 2 times 3. Okay. So, what is 1 times 7? Yan po ay 7. At 2 times 3 is equal to 6. So, ito pong 7 over 6, hindi na po pwedeng i-reduce sa lowest term. So, yan na po yung ating final answer. How about naman po kung i-divide natin? Since ito rin po yung given kanina, 1/2 times 2 and 1/3, ito naman po ay 1/2 divided by 2 and 1/3. So, yung 2 and 1/3, again, nang ginawa po natin naging 7 over 3. So, the same process sa division of fraction. Okay, kopyahin po natin itong numerator o yung naunang fraction na 1/2. Okay? And then, ito pong
i-divide natin na 7/3. Kunin po natin yung kanyang inverse. Baliktarin po natin 7/3 magiging 3/7. And then, from division, gawin po nating multiplication dito. Okay, so magiging 1/2 times 3/7. So, perform natin yung rule ng multiplication of fraction. Multiply numerators, 1 times 3 is equal to 3. At multiply denominators, 2 times 7 is equal to 14. So, 3/14 is the quotient. Okay? Okay, for number 3 example, this time ay mag-multiply po tayo ng mixed fraction sa whole number. Okay, at mag-divide po tayo ng mixed fraction sa whole number. So, paano po ito? Ganito lang po yun. Again, ito pong ating 3 and 1/5, gawin po nating improper fraction. So, paano gawin? Multiply po ulit yung denominator na 5 doon sa whole number na 3. 5 times 3, 15, and then i-add po natin yung 1 na numerator. So, 15 plus 1 is equal to 16 all over. Kopyahin po natin yung denominator ng fraction dito, 5. So, magiging 16/5. Times 5. Ito pong ating whole number, 5. Always po ang whole number natin ay mayroon po yan denominator na 1. Kaya, lalagyan po natin ng over 1 para hindi po tayo malito sa pag-multiply. So, lahat po ng whole number ay mayroon pong denominator na 1. Pero pag 1 na po kasi ang denominator, pwede nang tanggalin. Pero pag mag-multiply tayo para hindi po tayo malito, ilagay po natin yung over 1 sa lahat ng whole number. Okay, multiplication of fractions na po ito. Multiply numerator, 16 times 5. Okay? And then sa denominator, 5 times 1 is equal to 5. So what is 16 times 5? Ito po, pwede pong multiply 16 times 5, may product, at 5 times 1, may product din. Pero in this case, since multiplication, para mas mabilis yung multiplication natin, pwede na po natin i-cancel kung may magkaparehong number, since multiplication po. So, ito pong 5 ay pareho, kakancel na lang. So, ang matitira po sa numerator ay 16. At sa denominator naman po ay 1. What is 16 divided by 1? That is equal to 16. Okay, how about naman po sa division? The same po, yung 3 and 1/5, ito po ay 16/5. At yung 5 ay magiging 5/1. So, division. Again, sa division, ang gagawin po natin, kopyahin natin yung unang fraction, 16/5. Okay? And then, yung pakalawang fraction natin dito ay we're going to get the reciprocal or yung kanyang inverse. So, 5/1 magiging 1/5. Okay, so magiging from division to multiplication. So, multiply numerator, 16 times 1 is equal to 16. At yung 5 times 5 magiging 25. So, magiging 16/25. So, ito pong fraction natin na 16/25, hindi na po pwedeng i-reduce sa lowest term. So, ibig sabihin, yan na po yung ating final answer. Okay, for number 4 example, ay ililib ko pong activity po ninyo. So, sagutan po ninyo, what is 6 times 3/5 at what is 6 divided by 3/5. So, kung tapos na po ninyong sagutan, pwede po ninyong tignan yung sagot ninyo kung tama o mali sa end ng video na ito. At doon po nakalagay yung sagot. Salamat sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Okay, so ito po yung sagot sa number 4 example. Yung 6 times 3/5 ay 10 at yung 6 divided by 3/5 is 18/5. So kung tama yung sagot po ninyo, congratulations. Kung mali naman po ay better luck next time.